Kabanata 5771. Ganoon ba? Nagkibit balikat si Harvey. Kung wala ka naman talaga nito, bakit ka nagsusumikap ng husto sa sitwasyong ito? Huwag mong sabihin na simpleng pabor lang ang ginagawa mo sa Great Wall. Dahilan lang yan, di ba? Kung hindi, base sa katalinuhan ng pamilya Klein, bakit ka pa nakialam sa una pa lang? Sa tingin mo ba maniniwala ako kung sasabihin mong si Asher lang ang nasa likod ng lahat ng ito? Alam niya ang tungkol sa Evermore, na nangangahulugan ito na malakas ang posisyon niya sa pamilya. Kung wala kang layunin, ano ang punto ng pagpapagawa ng aksyon sa isang kilalang tao? Walang pakialam na ibinunyag ni Harvey ang lahat ng ginawa ng pamilya Klein. Hindi lang pumuti ang mukha ni Preston, kundi magkahalo rin ang ekspresyon ni Sierra. Mas mahalaga, nagpasya kang hayaan si Sierra na pumunta sa isang sensitibong oras. Ngumiti si Harvey. Naunawaan na ng pamilya mo ang aking pagkakakilanlan noong ipinakita ko ang aking sirang kwintas. Nagpasya kang huwag bitawan ito. Sa halip, hinintay mong hamupa ang lahat bago mo ipinadala si Sierra sa akin. Sinusubukan mong kumilos gamit ang iyong mga aksyon, ngunit hindi mo kailanman maitago ang iyong tunay na intensyon. May dahilan akong maniwala na interesado ka sa aking one-eyed bead. Ang pagpapakita ng ganitong interes para maging paan ng pusa ng isang tao ay nangangahulugan lamang ng isang bagay, dapat mayroon kang isang mahalagang bagay o lead. Hula ko ay mayroon ka talaga ng alamat na nine-eyed bead. Kung mayroon ka ng isa pang kwintas, bakit ka pa gagawa ng ganoong kalaking hakbang sa una pa lang? Tumigas ang mukha ni Preston. Nawala ang malalim na tingin sa kanyang mga mata, at nahulog siya sa malalim na katahimikan. Pagkatapos ng mahabang sandali, sa wakas ay bumantong hininga siya. Talagang kahanga-hanga ka, Sir York. Kung magpapanggap pa akong tanga sa puntong ito, mapapahiya lang ako, sabi niya. Walang pakialam na sumipsip si Harvey ng kanyang tsaa. Mabuti na lang at makatwiran ka. Tumingin si Preston sa langit bago nagsalin ng isa pang tasa ng tsaa para kay Harvey. Itigil ko na ang pagtatago ng lahat. Tinawag kita rito para makipagkasundo. Kung ibibigay mo ang one-eyed bead, maaari kang humingi ng ibang bagay bilang kapalit. Ano sa tingin mo? Nanigas si Harvey, at hindi niya akalain na magiging matigas pa rin si Preston kahit narinig na niya ang lahat ng sinabi niya. Mukhang ang mga kwintas ay may malaking timbang sa mga tao sa outskirts. Ang pag-iisip tungkol sa sitwasyon sa loob ng ilang sandali, kalmado nang sinabi ni Harvey, maaari kong ibigay sa iyo ang kwintas ng libre. Wala akong kailangan bilang kapalit. Pero, sigurado ka bang kaya mong hawakan ang mga kahihinatnan? Pagkatapos kunin ang kwintas, ang nine-eyed beads ay magpapakita ng daan patungo sa walang hanggang buhay. Maraming tao ang nagnanais sa mga kwintas. Ang pamilya Klein ang pinakamayamang pamilya sa outskirts. Pero iyon lang, paano mo haharapin ang mga kahihinatnan pagkatapos nun? Mahigpit ang mukha ni Preston, na parang pinag-iisipan ang mga sinabi ni Harvey. Matapos ang mahabang sandali, tumayo siya. Ikaw ay talagang tama, sabi niya matapos bumantong hininga. Hindi ko nakita ang mas malaking larawan sa buong panahong ito. Sa katotohanan, pinarusahan natin ang ating sarili dahil sa ating sariling mga iniisip. Kung patuloy nating pipilitin ang ating sarili na lumaban para sa mga kwintas, mapapahamak lang tayo sa huli. Tumawa si Harvey. Nakita mo na ito, pero nagkakaila ka. Pagkatapos ng lahat, ito ang pangarap ng pamilya sa pinakamahabang panahon. May hindi sinabi si Harvey. Walang panlabas na puwersa. Batay sa kakayahan ng pamilya Klein sa outskirts, malamang may pagkakataon silang mamuno. Gayunpaman, kung ikukumpara sa nangungunang 10 pamilya, ang 5 nakatagong pamilya, ang banal na mga lugar ng pagsasanay sa martial arts, at ang Evermore, ang organisasyon na umiiral mula pa noong sinaunang panahon. Wala nang pagkakataon ng pamilya Klein. Manunood lang sila mula sa gilid at mabubuhay ng patago. O makikipagtulungan sila sa mas malaking puwersa para sa kanilang sariling kapakinabangan. Magiging mangmang sila kung gusto nilang umunlad sa kanilang sarili. Para makita iyon sa unang pagkakataon,
kahanga-hanga si Preston. Talagang kawili-wili ka, Harvey. Hindi nakakagulat na nakagawa ka ng napakaraming gulo sa outskirts matapos kang dumating dito sa loob lamang ng ilang linggo. Lumapit si Preston at tinapik ang balikat ni Harvey na parang magandang kapatid. Ang pamilya Klein ay marahil isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa outskirts. Sa loob ng napakaraming taon, naniniwala kami na bilang pinakamayamang pamilya sa outskirts, makukuha namin ang anumang gusto namin sa pinakamahalagang sandali. Talagang mayabang kami, hindi ba? Times have truly changed. Mukhang nakakuha ng isang bagay ang pamilya dahil sa pag-imbita sa iyo rito. Para maipakita ang aming pagiging tapat, gagawin ng pamilya ang lahat ng makakaya upang tulungan ka. Ngumiti si Harvey, at tinanggal niya ang sirang kwintas mula sa kanyang leeg at inilagay ito sa mesa. Dahil sa iyong kabutihan, dapat kong suklian ang pabor. Ito ay pag-aari ng pamilya Klein sa una. Ngayon, nahanap na ng kwintas ang tunay na may-ari nito. Kinuha ni Preston ang kwintas, at sinulyapan ito ng ilang beses. To be frank, ang kwintas na ito ay kumakatawan sa isang malaking pabor. Since you're willing to give this back to us, you're helping us deal with our situation. Para maipakita ang aming paghingi ng tawad, dapat mong tanggapin ang maliit na regalong ito. Kumaway si Preston, at magalang na naglabas ang kanyang kalihim ng isang kahon para kay Harvey. Kumunot ang noo ni Harvey, na may banayad, ngunit sinaunang aura na nagmumula sa kahon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kahon, at pagkatapos ay bumantong hininga. Masyado ng marami ito, Mr. Preston. Hindi ko ito matatanggap, sabi niya. Hindi ito gaanong marami. Maaaring patayin nito ang pamilya, ngunit marahil magagawa nitong mabuti kapag nasa iyo na ito. You're not scared of it, are you? Sabi ni Preston. Tumawa ng mapait si Harvey, at malinaw na itinatakda siya ni Preston. Sa gilid ay nahulaan ng isang grupo ng mga miyembro ng pamilya Klein, lalo na si Sierra, na bahagyang bamuka ang kanyang bibig sa oras na ito, na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Napabuntong hininga si Harvey York, at tinanggal ang takip ng brocade box gamit ang kanyang kanang kamay, at nang bumagsak ang kanyang mga mata, bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Ito ang The Nine Eye Beads. Talaga bang banal na relic na ipinamana ito ng mga ninuno? Ang pamilyang Klein, ang maalamat na Nine Bead, ay talagang binigay sa iyo ng matandang fox ang bagay na ito. Sa 10:00 ng gabi, sa isang kwarto ng clubhouse, hinawakan ni Romana ang maalamat na nine-eyed bead sa kanyang mga kamay, at bahagyang nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi alam ni Dutch kung saan makakahanap ng microscope, at pagkatapos na tingnan ang nine-eyed beads ng mahabang sandali, bumantong hininga siya. Talagang, totoo ito. Ang una sa 9 na beads, maliban sa maalamat na one-eyed beads, ang nine-eyed beads. Sa oras na ito, dahil sa karanasan at pag-unawa ni Dutch, Romana tungkol sa The Klein family, hindi matanggap ni Preston ang realidad na ito. Nagkibit-balikat si Harvey at sinabing, ang orihinal na layunin ng pamilya Klein na palayain ako sa pagkakataong ito ay gusto nila ang aking one-eyed bead. Sa huli, ito ay naging isang nine-eyed bead na nahulog sa aking mga kamay. Paulit-ulit kong itinulak, ngunit sinabi ng matandang Sorrow na ang kanyang pamilya ay inosente at siya ay nagkasala. Nasabi na at tapos na ang lahat, parang hindi ko na masabi. Bukod dito, isa sa mga pinakamalaking layunin ng aking paglalakbay sa outskirts ay para din sa mga eyed bead na ito. Pagkasabi noon, bumantong hininga si Harvey York. Hindi siya nagmamadaling pumunta sa mga survey para kunin ang isang eyed bead, ngunit may naalala siyang iba. Tumingin siya kay Dutch at sinabing, kumusta ang bagay na iyon na hiniling kong gawin mo? Sumulyap si Dutch kay Romana, at saka tumingin kay Harvey na bahagyang tumango, at marahan niyang sinabi, Mr. York, gaya ng itinuro mo sa akin, pinadala ko na ang team ko para humanap ng clues. Para naman sa asawa mo, ang lead na nakuha ko base sa investigative method ay dapat lumapag siya sa outer airport ng Great Wall sakay ng pribadong eroplano noong araw na iyon. Pagkatapos, direktang dinala siya ng isang misteryosong kotse.
Sumimangot si Harvey York at sinabing, misteryoso. Mayroon pa bang mahiwaga dito maliban sa Great Wall? Napabuntong hininga si Dutch at sinabing, Mr. York, hindi mo alam, huwag makipag-usap tungkol sa ibang mga lugar, ang simpleng kagawaran ng militar sa hangganan, kasama ang aking autoridad, ay hindi maaaring tumuntong sa kalooban. At ang mahiwagang sasakyan na iyon, sa tingin ko, ay mula sa Military Department border. Nag-isip sandali si Harvey York at sinabing, bakit siya pumunta sa departamento ng militar sa hangganan? May posibilidad. Nag-isip sandali si Dutch, at pagkatapos ay kumuha ng isang dokumento mula sa kanyang telepono at inilagay ito sa harap ni Harvey York. Napatingin sa kanya si Harvey York. Ang kanyang profile ay isang babaeng naka-uniforme ng militar na may maiksing buhok at manipis, at kulay trigo na balat na hindi pa rin maitago ang kanyang kagandahan na walang kapantay, at kamukha ni Mandy Zimmer. Siya ang panganay sa pangunahing linya ng pamilya Jean sa Mordo. Si Alma Jean. Itong si Miss Jean ay hindi madali. Bumantong hininga si Dutch sa emosyon. Nagparachute daw siya from Mordo Military Department to Border Military Department 2 buwan na ang nakakaraan. Higit pa rito, siya ay kasalukuyang isa sa 4 na commander ng hangganan. Sa una, maraming mga sundalo ang hindi nasisiyahan sa paglipad niya dito. Ngunit ang ating si Miss Alma Jean, sa loob lamang ng 1 buwan, ang buong kagawaran ng militar sa hangganan ay walang ibang boses. Nakakatakot siya. Nagtataka si Harvey York. Hindi, walang nakakaalam kung gaano siya kagaling. Napabuntong hininga si Dutch, ngunit iyon ang nakakatakot. Sa isang lugar kung saan nakikipag-usap ka gamit ang iyong mga kamao, dinadaig mo ang lahat ng wala ang iyong mga kamao. Tumango si Harvey York, pagkatapos ay sinabi, ang ibig mong sabihin ay nasa border army si Mandy. Masyadong malaki ang posibilidad. Tumango si Dutch. Ngunit ito ay tungkol sa Ministry ng Digmaan, kaya hindi madali para sa akin na basta-basta na mag-imbestiga. Nag-isip sandali si Harvey at sinabing, wala ba sa atin ang nasa Border Military Department? Naging malamig ang ekspresyon ni Dutch, at dahan-dahan niyang sinabi, sa orihinal, isa sa 4 na commander ng Border Military Department ay isa sa amin. Gayunpaman, nawala ang commander 2 buwan na ang nakakaraan. Nakatanggap lang din ako ng balita. Sir York, hinala ko ngayon na ang usapin ng iyong asawa at ang usapin ng pagkawala ng ating mga tao ay maaaring malapit na magkaugnay. At ang mga pahiwatig na ito, ay marahil sa huli, lahat ay nagtatagpo dito. Sa pagbagsak ng mga salita, tiningnan ni Dutch ang 9-eyed bead sa kanyang harapan na may malalim na kahulugan. Hinawakan ni Harvey York ang eyed bead sa kanyang harapan, at bahagyang pinikit ang kanyang mga mata. Tumayo sandali, at sinabing, Dutch, Romana, gamitin niyo ang sarili niyong mga mapagkukunan para tanungin kung nasaan ang iba pang eyed beads. Habang nagtagpo ang libu-libong mga koponan at kabayo sa kabila ng hadlang, narito silang lahat para sa 9-eyed bead na ito. Gusto kong makita kung ang kombinasyon ng 9-eyed beads na ito ay talagang magpapatunay ng walang hanggang buhay. Pagkasabi nito, tumalikod si Harvey York at iniligpit ang 9-eyed beads, saka tumalikod para umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, sumakay si Harvey York ng isa pang kotse at nagmaneho patungo sa bahay ng mga Surrey. Ang one-eyed bead ay inilagay sa tahanan ng Surrey, bagaman maaaring hindi ito kilala ng sinuman. Ngunit ang mga bagay ay naging magulo sa loob ng maraming araw, at ang mga maingat ay maaaring nahulaan ang isang bagay matagal na ang nakalipas. Dahil tumawag si Harvey York noon, pagdating niya sa gate ng ancestral home ng pamilya Surrey, nalaman niyang may nakahanda na malaking barbecue grill sa looban. Sa barbecue grill, dahan-dahang umiikot ang isang buong inihaw na tupa, at may tunog ng mainit na mantika. Hindi lamang sina Ernie at Arya ang nasa bakuran, ngunit hindi alam ni Lennon kung saan kukuha ng balita. Sa sandaling ito, nasa tabi niya si Ernie na may mahiyaing mukha. Nang makitang lumitaw si Harvey York, si Ernie ang unang tumayo, binati siya at sinabing, Brother York, ito ay nasa tamang panahon para magsaya. Ang inihaw na buong tupa ay pinalaki sa saline alkaline na lupa,
At ang damo at tubig na kinakain at inumin nito ay natural at walang polusyon. At saka, ako ang pumatay ng tupa at pumitas ng lana at naghahanda ng sarsa ng barbecue. Kailangan mong subukan ito para makita ang lasa. Sa oras na ito, si Ernie ay tumatawa habang nagsasalita. Malinaw na ipinagmamalaki ang kanyang mga kasanayan sa pag-ihaw. Young Master York, Harvey York. Dumating din sa oras na ito sina Lennon at Arya. Ngumiti si Harvey York sa kanila, at humigop ng soda na inabot ng kamay ni Lennon, at nakangiting sabi, "Since I'm so lucky, iwanan muna natin ang ibang mga bagay sa ngayon. Mag-usap tayo kapag nabusog na tayo." Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, dinala siya ni Ernie upang humanap ng mauupuan, at pagkatapos magtimpla ng isang tasa ng pinakamagandang tsaa at ibigay ito kay Harvey, ngumiti at sinabing, "Brother York, bagamat may ilang bagay. Dahil sa kakain ka na, mamaya ko na sasabihin. Pero may isang bagay muna akong dapat sabihin." Ang taong iyon at si Miley. Bago pa matapos magsalita si Ernie, umiling na si Harvey York at sinabing, nakatatanda ng Surrey, huwag kang mag-alala. Tulad ng kasabihan, ang bawat isa ay may sariling Panginoon. Dahil si Miley ay miyembro ng Inner Temple, natural siyang kumakatawan sa mga interes ng Inner Temple. Nasasabi ko ang tama sa mali tungkol sa nangyari sa lugar, ang lahat ay walang kinalaman sa pamilya Surrey. Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, huminga ng malalim si Ernie. Nang may sasabihin pa sana si Ernie, may nakakatakot na tunog ng pagpepreno patungo sa entrance ng ancestral home. Kabanata 5775. Isang hanay ng madilim na berdeng Toyota Prados ang nakaparada doon. Ang kanilang nagniningning na ilaw ay nagpuno sa looban, na para bang umaga na. Ang mga pinto ay sinipa ng malakas pagkaraan, at ilang lalaki na nakasuot ng roba ang lumabas. Isang mayabang na boses ang narinig. "Ikaw ay nasa magandang kalagayan, matanda. Inihanda mo ba ang lahat ng ito para sa akin? Alam mo namang mahilig ako sa karnero. Dapat ba akong magpasalamat sa iyo?" Ang mga mukha ng lahat doon ay agad na nagdilim. Ang mga gwardya ng seguridad, na nagtatago sa mga anino, ay mabilis na tumalon palabas. Tumayo sila sa harap ni Lennon at ng iba pa, at handa na. Isang tao na may mayabang na ekspresyon ang naglakad papasok, at ang kanyang mga braso ay nakakross, tumatawa habang naglalakad. Ang kanyang mahabang buhok ay malayang lumulutang sa hangin, at ang kanyang puting kamiseta ay bahagyang naninilaw. Ang nakakatakot na aura ng isang piling tao ay nararamdaman sa kanya. Kung ikukumpara sa iba, ang kanyang ganap na dominasyon ay sapat na para makilala siya ng sinuman. Conrad Surrey. Lumapit si Ernie, at malamig na tumitingin kay Conrad. "Hindi ka ba nakipaghiwalay na sa pamilya? Bakit ka lumilitaw dito ngayon? Umalis ka na rito habang hindi pa nagagalit si Lolo." "Sok, sok, sok," sabi ni Conrad, habang sinusuri si Ernie. "Ganito ka ba makipag-usap sa kapatid mo? Nakalimutan mo na ba? Kaya kitang patulugin ng isang sampal kung gusto ko. O sinasabi mo bang kahanga-hanga ka na ngayon? Dahil ba wala ako sa trono ko sa buong panahong ito? Maaari kang magpakita sa harap ko, ngunit marahil ay hindi mo dapat gawin ito sa labas. Mapapahiya mo ang buong pamilya sa iyong martial arts. Naiintindihan mo ba?" Mukhang nagtuturo si Conrad kay Ernie, ngunit ang kanyang mayabang na tono ay nakagalit sa lahat. Bumantong hininga si Harvey, at ibinaba ang kanyang tasa. Wala siyang kinalaman sa sitwasyon, ngunit nadidiri siya kay Conrad. "Sapat na ang katangahan, Conrad." Ang malamig na mga mata ni Ernie ay tumitig ng matalim kay Conrad. "Aayusin namin ang mga score para sa pag-istorbo mo sa pahinga ni Lolo mamaya. Dapat ka nang umalis dito. Maswerte ka dahil inaasikaso namin ang aming bisita." Tumawa ng malakas si Conrad. "Isang bisita? Hindi mo ba tinutukoy ang mahinang lalaking ito ngayon? Siya ba si Harvey York?" Malamig na tumingin si Conrad kay Harvey, at puno ng lubos na pagkasuklam. Ang taong ito ang nagpahiya kay Stephen sa auction gamit ang reputasyon ng pamilya Higgs, tama ba? Ano ito? Bakit siya narito ngayon?
Kailangan ba ng pamilya Surrey ng isang katulad niya para mabuhay ngayon? Dapat mo na lang siyang sipain at palayasin. Maaari kang magkaroon ng problema kung mananatili siya. Pagkatapos ng lahat, kung wala ang aking tulong, ang pamilya ay napakahina. Tinakpan ni Conrad Surrey ang kanyang bibig na parabang nakatingin siya sa basura, at natatakot na malanghap ang hangin na nadumihan ni Harvey York. Bumantong hininga si Harvey. Bakit ba lagi akong pinagagalitan ng mga bagay na walang kinalaman sa akin? Bago pa man makapagsalita si Harvey, tumayo na si Arya Surrey. Hindi ka ba nakakaintindi ng pananalita ng tao? Hindi ka tinatanggap ng pamilya. Umalis ka dito. Kung hindi ka aalis ngayon, kailangan mong gumapang palabas mamaya. Lumapit si Wildcat at 12-dosenang gwardya ng seguridad na handang kumilos. Oh! Ito ba ang basura, si Wildcat? Narinig kong naparalisa ka. Ano, nagpapakita ka pa rin ba, bago at hindi ka natututo sa iyong aral? Sa tingin mo ba hindi kita mapaparalisa ulit? Bahagyang ngumiti si Conrad. Nanginginig sa galit sina Ernie Surrey, Arya Surrey, at ang iba pa nang marinig ang mga pang-iinsulto ni Conrad. Handa na ring kumilos si Wildcat at ang iba pang gwardya ng seguridad. Habang nakasimangot si Harvey sa tanawin sa kanyang harapan, sa wakas ay ibinaba ni Lennon Surrey ang kanyang tasa bago siya nagsalita. Conrad, talaga bang iniisip mo na wala na akong kapangyarihan ngayon? Sa tingin mo ba may karapatan kang manginsulto sa akin? Matanda, ikaw ang pinuno ng pamilya Surrey. Ang iyong mga salita ang may pinakamalaking timbang dito. Hindi ko kailanman lalabanan ka. Nagsalita si Conrad na may mapaglarong tono. Pinalayas ka mula sa pamilya noon gamit lang ang iyong mga salita. Hindi mahirap para sa iyo na alisin ang impluwensya, tama ba? Sayang. Hindi ko gusto ang pag-amin ng pagkatalo. Naniniwala akong magtatagumpay ako kahit nawala ang pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit ako bumalik. Hindi lang ako bumalik, narito ako para sabihin sa lahat. Nababawiin ko ang lahat ng nawala sa akin. Hindi mo magagawa iyon, sagot ni Lennon. Si Sir York ay narito ngayon. Ayoko ng anumang pagdanak ng dugo, ni ayoko ring mapahiya ang aking pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kang umalis ngayon. Huwag mo akong pilitin na baliwalain ang dugo na dumadaloy sa ating mga ugat. Tatapusin ko ang iyong buhay dito kung kinakailangan. Siyempre, hindi alam ni Lennon kung paano nakakuha ng lakas ng loob si Conrad para manginsulto sa pamilya Surrey. Gayunpaman, dahil sa pagmamataas at dignidad ng pamilya, hindi rin sila aatres sa isang tao tulad niya. Ngumiti si Conrad. Hindi ka man lang magbibigay ng respeto. Tinawag ko pa ang daan papunta rito. Hindi ka man lang magpapakain ng inihaw na tupa. Hindi maganda iyon, di ba? Umalis. Sigaw ni Lennon. Hay! Gusto ko sana ng magandang pag-uusap pero sinalubong ako ng galit at mga pang-iinsulto. Tapos na ako sa kabulastugan na ito. Biglang nawala ang peking ngiti ni Conrad. Narito ako para sabihin sa iyo ito, matanda. Binibigyan kita ng isang araw. Ibigay mo sa akin ang lahat ng asset ng pamilya. Sa iyo, hindi. Siyempre, hindi. Natatakot ako na kailangan mong turuan ang mga taong ito ng leksyon, Mr. Moreno. Kung hindi, magiging ignorante pa rin sila. Isang matangkad na lalaki ang dahan-daang lumabas mula sa likuran. Nakasuot siya ng suit, ngunit tila hindi ito angkop sa kanya. May hawak siyang leather briefcase na may iba't ibang uri ng bordadong alahas. Inilagay niya ang briefcase sa mesa sa harap ni Lennon Surrey bago dahan-daang binuksan ito. Walang pakialam na sumulyap si Harvey York bago niya nakita ang ilang dilaw na mapa ng balat ng tupa, na ilan din ay iginuhit ng kamay. Mayroon ding isang kwintas na may 6 na tuldok na nakikita dito. Ang six-eyed bead. Galit na hinampes ni Lennon ang mesa. Ikaw na maliit na hayop. Alam kong ikaw ang nagnakaw ng kayamanan ng pamilya sa lahat ng mga taong ito. Paano mo nagawang dalhin ito rito ngayon? Sa tingin mo ba hindi ka mahahawakan? Sok, sok, sok. Umiling si Conrad Surrey. Ilang taon na ang nakalipas, at galit ka pa rin dito.
Hindi ganoon kaganda ang pagpapabuti ng iyong kalusugan ngayon, di ba? Paano mo nagawa iyon? Baliw ka. Puno ng galit si Ernie Surrey at Arya Surrey. Tumingin ng malalim si Lennon sa mga mata ni Conrad bago tumitig ng malamig. Tigilan mo na ang pag-iwas sa usapan. Ngumiti si Conrad. Alam ng buong itaas na bilog ng lipunan sa outskirts ang isang tsismis na ito. Ang Nine-Eyed Beads ay magbibigay ng walang hanggang buhay kapag pinagsama-sama. Mula noong sinaunang panahon, ang 3 dakilang templo, ang Walden Tribe, at ang 4 na dakilang tribo ay may tig-isang kwintas. Ang pamilya Surrey ay may 6-eyed bead. Ngunit sa katotohanan, ang mga kwintas na pinahahalagahan ng lahat ay nawala daan-daang taon na ang nakalilipas. Ang mga nasa atin ngayon ay mga peke lamang. Sinabi nito, ayon sa aking pagtatasa, natuklasan ko na ang 6-eyed bead ay tunay. Napakakaiba. Ang pamilya Surrey ang pinakamalakas sa 4 na dakilang tribo, ngunit pinanatili nilang ligtas ang kanilang eyed bead nang hindi magawa ng ibang mga tribo. Anong ibig mong sabihin? Malungkot na tanong ni Lennon. Sumulyap si Harvey sa 6-eyed bead bago nag-isip ng malalim. Wala ito, medyo kakaiba lang. Walang pakialam na kumuha si Conrad ng ilang papel sa briefcase. Ang lahat ng nakasulat dito ay katotohanan. At pagkatapos suriin ang lahat ng aking mga natuklasan, dumating ako sa isang conclusion. Ang pagnanakaw sa mga kwintas ng ibang mga pamilya ay tila malalim na kasangkot sa pamilya Surrey. Kabilang ang one-eyed bead. Gayun din, ang kwintas na natanggap lang ni Sir York mula sa pamilya. Ang 6-eyed bead din. Sa siyam, ang pamilya Surrey ay may hindi bababa sa 5 na. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Arya at Ernie. Kung kumalat ang balita, lahat ay tututok sa pamilya Surrey. Sinulyapan ni Lennon Surrey ang di umano'y ebidensya bago nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon. Halos 100 taon na ang nakalipas na kasaysayan ng pamilya ang nasa ebidensya ni Conrad Surrey, kasama ang karagdagang patunay upang suportahan ang lahat. Sa madaling salita, halos imposibleng ipaliwanag nila ang lahat. Pagkatapos mapagtanto iyon, lumubog ang mga puso ni Lennon, Ernie, at Arya Surrey. Bahagi ka rin ng pamilya, Conrad. Dapat mong malaman na wala ang pamilya sa lahat ng iyon, sabi ni Lennon. Ikaw ang nagdala ng 6-eyed bead dito. Sino ang nagsabi na ganoon ang kaso? Naghagi si Conrad ng ilang larawan sa mesa. Kusang sumulyap si Harvey bago nakita ang mga larawan ng ilang eyed bead sa loob ng tirahan ng pamilya Surrey. Makikilala ng mga taong pamilyar sa pamilya sa kabila ng pagpapakita lamang ng larawan sa loob. Ang katotohanan ay nagiging kathang-isip. Kapag ang kathang-isip ay nagiging totoo, ngumiti si Conrad. Sabihin mo sa akin kung maghahawak ako ng press conference na nagpapalam sa lahat na kalahati ng mga kwintas na hinahanap ng lahat ay nasa pamilya Surrey ngayon. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Naniniwala ako na kahit anong gawin mo para ipaliwanag sa publiko, nasa crosshairs ka pa rin ng lahat. Marahil kahit na wala ang mga puwersa sa labas ng bayan, ang mga makapangyarihang tao sa buong bansa ay dudurugan lang ang pamilya Surrey. Tama ba? Nakangiting nakakros ang mga braso ni Conrad. Kapag nangyari iyon, ang aking mahal na kapatid at kapatid na babae ay magiging mga bangkay. Agad na nagdilim ang mukha ni Lennon. Nagbago ang ekspresyon ni Arya habang nagsasalita siya. Para sa kapakanan ng iyong walang patutunguhang ambisyon. Lalaban ka sa iyong pamilya ng ganito. Wala ka bang kahihiyan? Kahihiyan? Ano ba ang magagawa niyan sa akin? Nagkibit-balikat si Conrad. Kung hindi nasa ilalim ng aking kontrol ang pamilya, mas gugustuhin kong tuluyang mapuksa ito. Ito ang layunin ko sa pagbabalik dito. Lalabanan ko kayo hanggang sa kamatayan. Pagkatapos makita ang madilim na panig ni Conrad, tumawa si Ernie. Maaaring hindi ka makalabas ng buhay dito pagkatapos sabihin ang lahat ng mga bagay na iyon. Hindi ka ba natatakot? Ano? Papatayin mo ako. Tumawa ng malakas si Conrad habang naglalakad siya. Hayaan mong maging prangka ako. Dumating ako rito ngayon kasama ang isang malakas na taga-suporta.
Ang taong nasa likod ko ay isang Diyos ng digmaan mula sa Chinatown, si Henrik Higgs. Ako ngayon ang kanyang hindi opisyal na disipulo. Kung hahampasin mo ako, magkakaroon ng sapat na dahilan ng aking Panginoon upang patagin ang pamilya. Wala siyang angkop na dahilan para bumalik sa una. Ngunit kung handa kayong bigyan siya ng isa, magiging utang na loob siya magpakailanman. Ang mga pangkat ng pinansyal ng Amerika ay nasa likod niya rin. Nagbigay ng malamig na ngiti si Conrad nang tumingin siya kay Arya. Hindi ka maglakas loob na hampasin ako. Pagkatapos ng lahat, hindi mo kayang hawakan ang mga kahihinatnan. Nang dumating ako rito, nanalo na ako. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Wala kang hiya. Paano mo nagawang sumama sa pinakamalaking traidor sa outskirts? Nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon si Ernie Surrey. Hindi mo ba alam na ang kanyang disipulo, si Creed, ay pumunta rito para magdulot ng gulo? Hindi na siya babalik. Siyempre, alam ko yan. Nagkibit-balikat si Conrad Surrey. Kung wala ito, marahil hindi ako makakabalik. Ngunit iba ako. Isa lang siyang walang utak na mangmang. Ngunit ginagamit ko ito. Tinapik-tapik ni Conrad ang kanyang ulo. Ngumiti siya nang makita niyang galit na galit ang pamilya Surrey. Binibigyan kita ng isang araw, matanda. Gusto kong makita na mailikudate at mailipat sa akin ang lahat ng asset. Tama, magkakaroon din ako ng one-eyed bead at nine-eyed bead. Sana makuha mo ang loob ni Sir York dito. Pagkatapos ng lahat, ang kayamanan ng isang tao ay ang kanyang sariling pagkawasak. Kumaway si Conrad bago lumingon kasama ang kanyang mga tauhan. Kung ikukumpara kay Asher Klein, ang kanyang dominasyon ay nasa tuktok. Nagtinginan ang pamilya Surrey na may mahigpit na ekspresyon. Batay sa paraan ng paggawa ng mga bagay ni Conrad, tiyak na gagawin niya ang lahat kung hindi siya nasiyahan sa kung paano nagtatapos ang mga bagay. Hindi na kailangang sayangin ang lahat ng oras na iyon. Nakangiting ibinaba ni Harvey York ang kanyang telepono bago lumapit, manakakros ang mga braso, habang pinapanood ang palabas. Magsasalita ako para kay Mr. Lennon. Hindi namin gagawin ang sinabi mo. Hindi ko ibibigay sa iyo ang aking mga kwintas. Hindi rin namin ibibigay ang mga negosyo ng pamilya Surrey. Sinabi ko, kung hindi mo iiwan ang iyong kwintas dito, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Dahan-daang lumingon si Conrad kay Harvey na may ngisi. Wala akong pakialam kung saan ka nanggaling o kung gaano ka talaga kalakas. Ngunit mas mabuting malaman mo ang isang bagay. Ang taong sumusuporta sa akin ay isang Diyos ng digmaan sa hinaharap. Ano ang kaya mong gawin para labanan ako? Gamit ang iyong mahinang mukha. O ang iyong matalas na dila. Mas mahalaga, ano ba ang pakialam mo sa pamilya Surrey? Nagdedesisyon ka para sa matanda. Karapat-dapat ka ba? Sa tingin mo ba pwede ka lang magsalita para sa pamilya? Ginawa ni Harvey ang isang malaking pabor sa pamilya. Siya ang magiging kinatawan ng pamilya, sagot ni Lennon. Ang isang nawawalang tao ay hindi makapagbanta sa pamilya. Bukod sa pagsakit sa higit pang mga tao, ang pagkuha mo ng kontrol sa pamilya ay walang magandang maidudulot sa sinuman. Suck. Siguro talagang gusto mo ang lalaking ito o ano? Gusto mo ba siyang maging manugang? Ngumiti si Conrad kay Lennon. Walang silbi ang pagmamalaki. Sinusuportahan ako ni Master Henrik. Nasa likod niya rin ang mga pangkat ng pinansyal ng Amerika. Kinakatawan ko ang Amerika sa pagpunta rito. Gusto mong labanan kami. Gamit ang ano? Bukas, malalaman mo ang mangyayari sa mga taong sumasalungat sa akin, bata. Sampal. Sinampal ni Harvey si Conrad sa mukha. Walang saysay ang paghihintay. Halika, sabihin mo ngayon. Sabihin mo kung ano ang mangyayari. Kabanata 5780. Oh, napasigaw si Conrad Surrey sa sakit habang natamba siya pabalik. Namumula ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang katawan. Puno ng hindi paniniwala ang kanyang titig habang nakatitig kay Harvey York. Matapos ang isang napakalakas na pagbabalik,
hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong malaking pagkatalo sa kabila ng pagkakaroon ng kaalaman na magagamit laban sa pamilya Surrey. Nasampal ako ng payat na lalaking yan. Mayroon akong malakas na background, mayroon akong napakalaking pagkakakilanlan, at sinampal pa rin niya ako. Di nagtagal, natauhan si Conrad habang kinagat niya ang kanyang ngipin. Paano mo nagawang hawakan ako, ikaw na maliit na hayop? Hindi mo ba alam na? Sampal. Inihampas ni Harvey ang likod ng kanyang palad, sinampal si Conrad at ibinagsak siya sa lupa. Hindi na niya nais pang makipagtalo kay Conrad. Ano kung hinawakan kita? Hindi ko ba magagawa yan? Halika, patayin mo siya ngayon. Lubos na nagalit si Conrad. Pumunta lang siya rito para magpasikat. At gayon paman, lubos siyang hindi iginagalang. Talagang hindi ka panipaniwala. Gusto lang niyang mamatay si Harvey sa sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, palagi siyang ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Isang dosenang tao na nakasuot ng itim na suit ang lumapit. Ang isa sa kanila ay may hawak na baril na nakabukas ang safety lock. Huwag kang mag-isip ng kung ano, Conrad. Pigilan mo sila. Napabulala si Ernie Surrey bago nagmadaling lumabas ang ilang mga gwardya. Agad na sumiklab ang atmosfera. Magkakaroon ng barilan kung may mangyaring mali. Dahil sa mga gwardya, hindi man lang makalapit ang mga tauhan ni Conrad kay Harvey. Hinugot ni Conrad ang kanyang baril dahil sa galit. Mabilis niyang binuksan ang safety lock bago itinutok ang baril sa ulo ni Harvey. Ano, papatayin mo ba ako? Tumawa si Harvey. Hindi siya nag-aalala kahit nakita niya ang baril sa kamay ni Conrad. Barilin mo na, kung hindi mo ako papatayin, ako ang papatay sa iyo ngayon. Ikaw, napakagalit ni Conrad na halos hilahin na niya ang gatilyo. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ang sirena sa labas ng tirahan. Ilang mga sasakyan ng pulisya ang nakaparada sa labas bago nagmadaling pumasok ang isang dosenang inspector, agad na kinontrol sina Conrad at ang kanyang mga tauhan. Agad na nagdilim ang ekspresyon ng kapitan nang makita si Conrad na may hawak na baril. Ano ba ang nangyayari? Hindi mo ba alam na iligal ang pagmamay-ari ng mga baril na walang lisensya dito? Ibaba mo ang iyong mga armas at sumuko. Mabilis na hinugot ng ilang iba pang inspector ang kanilang mga baril. Magiging malaking problema kung may masugatan dahil sa baril sa Country H. Kaya naman sobrang kinakabahan ng mga inspector. Nagbago ang ekspresyon ni Conrad bago niya inihagis ang isang berdeng ID sa kapitan. Ako ay isang Amerikano na may lisensya. Huwag kayong makialam. Ito ay sa pagitan ng pamilya Surrey. Magiging isang internasyonal na alitan ito kung makikialam kayo. Nagbigay ng mapang-api na tingin si Conrad. Isang kilalang tao tulad niya ay sinampal ng 2 beses. Talagang hindi mapapatawad. Kung hindi niya makuha ang tamang paliwanag para dito, hindi siya makakaligtas sa underworld, at hindi rin siya makakapagpasikat sa outskirts sa hinaharap. Ito ang kanyang pinakamalaking kahihiyan. Ang kanyang pagbabalik ay magiging biro lang.